Tatay Digong, Mayor, former President. Unang tanong ko lang po yung pong lumabas na latest survey sa senatorial, nag-number 1 po kayo. At yun po ang panawagan ng taong bayan, kayo po ay bumalik sa politika para naman po meron silang kakampi. Ano pong masasabi niyo po dito sa senatorial na nag-number 1 po kayo? Sa iyo lang ako nagpa-interview nito. Marami na kasi nagtatanong paski doon sa siyudad ko sa Mindanao. Wala akong naibigay na sagot. Ayaw kong magpa-interview kasi ayaw kong sumagot. Pero titignan ko yung panahon. Hindi dahil sa gusto ko, ayaw ko na. Tapos na ako sa politika, dumaan na ako pagka-presidente. Wala nang sa akin na meron pa akong ambisyon. Wala nang akong Kaya lang, kung sakali merong compelling reason na kailangan ang boses ko, pwede kasi magsalita ako sa civilian, but wala kang platform, not unlike a senator. Ang platform mo is that you're a government official, tapos from time to time you have to say something and also to participate in the lawmaking process sa Congress. Ang masagot ko sa iyo, prangka-prangka, kung may rason, if there is a compelling reason na kailangan akong lumabas uli at pumasok sa politika, hindi na politika dahil gusto kong politiko, kung kailangan yung boses ko para marinig, I have to say something that is that is for my country, whether it is really a negative o positive yung sinasabi ko against usually yan sa gobyerno talaga. Baka mapipilitan ako, tatakbo ako ulit. So pag may kung may compelling reason lang, kung wala, ayaw ko na talaga kasi pagod na ako. Tumahimik na kayo dyan para... Namimiss po nila yung gikan sa masa nyo po na programa. Di ba bumalik na po ang SMNI. Sana daw makabalik na yung gikan sa masa. Oo. Yun ho ang plano ko para... alam mo, idol kita, baka mamimik. Masundan ko yung style mo, pang-probinsya lang man yung akin, hindi naman pang yun. Para rin na makapagsalita ako sa mga issues. I might, I do not want to be a part of a conundrum thing, ingay dito, ingay doon, but just to give a simple advice to everybody. Either against a certain measure or for a certain program. Ganun lang yan. It's really all about my country. Lastly po, sir, message niyo po sa anak niyo si BP Inday na talagang grabe ho ang atake sa kanya nitong mga nakaraang araw. Ano pong message niyo kay BP Inday? Sabi ko nga kay Inday, magprangka ako. Kaming mag-ama. Sabi ko, Day, dumaan ako dyan sa presidente. Pardon my statement this time. Sinabi ko sa anak ko, wala kang makuha dyan, wala kang mapala. Trabaho ko lang every night, magdating yung papeles na ganun. Matapos ka sa opisina alas 10, alas 9, alas 11. Magkain ka tapos
hindi mo na pirmahan, may pirma yan doon sa tao na ano mo yung executive secretary whom you trust. But the problem is, kung abogado siya, hindi, basahin mo talaga. Kasi takot ka magkamali eh. Makatapos niya mga alas 6 ng umaga, matulog kami minsan hanggang alas 12. Tapos alas 2, ligo. Punta. Ganon ang buhay mo. Para kang clerk. Sa totoo lang. Kung wala ka naman mong ambisyon other than really just being there sitting as a president, sitting meaning doon sa silya, wala ka kwenta-kwentang buhay. Pati yung ulam, baski gaano ka husay ng cook, pagdating mo sa wala kang gana palagi. Kaya natuloy ako pumayat. Buti naka-recover ako dahan-dahan na ngayon. Wala talaga, sabi ko. Ako sabihin ko sa kanya, if it's only, kung ano lang na wala kang makuha, at saka maliit yung sweldo, makukuha mo yan dyan sa sa kaliit ng sweldo ng yawa na yan. Makukuha mo sa labas kung mag-practice ka. Pero kung sabihin mo na, is there something in the presidency that would make you happy? Wala ho. I will not give it to anybody else. Kung kayo yung iba na nagkikinig, talagang atat na atat kayo, go ahead. Pero para sa anak ko, yun ang masabi ko. But, alam mo, buhay, swerte. Kung ano may swerte niya, I will support her. Whatever that may be in the future.